Dahil nga ilang araw na lang bago ang preseason at wala pa ring maayos na move ang Golden State ay nag-uumpisa na ngang mawala ng presensya sa front office sina Jimmy Butler at Stephen Curry. Pareho nga ang dalawang itong pinipilit na ang team na gumalaw at gawa ng solusyon ng sitwasyon ni Jonathan Kuminga. Kung gugustuhin ng Golden State na maging madali para sa kanila, i-trade si Kuminga since napakaraming teams ang interesado sa kanila. At isa dyan ang Sacramento Kings na pilit pa rin ino-offer sa Golden State si Malik Monk bilang kapalit ni Kuminga. Nananatili pa rin interesado ang Kings sa kanya. Ang problema lamang ngayon nasa mismong front office na since hindi nila alam kung ano ang gagawin. Bagamat gusto nilang panatilihin sa lineup, ayaw rin naman itong kunin ang kahit anong kontrata na inaalok sa kanya, kaya kapag hindi ito masolusyonan, posibleng hindi siya makapaglaro sa pagsisimula ng regular season. Samantala, kinumpirma nga ni LeBron James sa media na bagamat nalalapit na ang kanyang retirement, hindi pa rin naman ito mangyayari sa mga susunod na taon. Meron pa rin siyang sapat na lakas para makipagsabayan. Naglalaro pa rin sa pinakamataas na level ng basketball sa kabila ng kanyang edad. Sa madaling salita, posibleng maglaro pa ito sa Lakers sa susunod na 2 hanggang sa 3 taon. At isa sa mga sinasabing dahilan bakit ayaw pa ni LeBron magretiro dahil gusto nga nito ang ideya na makasama sina Bryce James at Bronny James sa Los Angeles Lakers. Hindi daw kontento si LeBron na si Bronny lamang ang makakasama niya sa iisang team, bagkus plano nga nitong makasama si Bryce na maaaring pumasok at ma-draft na sa 2026. At simula ng balita na lumabas ito, dyan na nagalit ang ilang mga haters ni LeBron na sunod-sunod niyang binabatikos sa social media. Ayon sa mga ito, kailangan nga daw ni LeBron itigil niya ang ganyang klaseng gawain dahil nasisira nga nito ang kredibilidad ng liga, especially ng Lakers. Masyado nga daw ini-spoil ni LeBron James ang kanyang mga anak kahit man meron pang mas magagaling na player na mas deserve nga daw sa kanila na maglaro sa Los Angeles Lakers, ayon yan sa mga haters ni LeBron James. Samantala, simula nga po nang mag-umpisa ang off-season, alam na ang pinaka-goal dito ng Boston Celtics magpababa ng cap space, kaya nila i-trade ang mga championship player na si Jrue Holiday at Kristaps Porzingis. So, wala rin naman silang pakialam kung mabuag ang lineup basta makatipid lamang. Bukod dyan, halos wala rin naman silang kinuhang bagong player, pero hindi rin naman nagtatapos ang gagawing plano ng Celtics para makatipid dahil ayon sa balita ni Brian Robb, simula nga po nang makuha nila si Anfernee Simons sa trade, sinubukan na nga nila itong ipamigay. Sadyang wala rin silang maayos na kapalit, kaya mas minabuti ng Celtics na panatilihin muna. Ipapagpatuloy na lang nga ng team ang pag-trade sa kanya sa trade deadline na. Para nga sa inyong kaalaman, meron na lamang nga itong natitirang 1 taon si Anfernee Simons na nagkakahalaga ng $27 million at tuluyan ng magiging free agent. And since ayaw ng Celtics bayaran ng buo ang napakalaking kontrata ni Simons at ayaw ring mawala ito bigla sa team, plano na lamang nilang i-trade ito sa February sa trade deadline.